Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na barko sa Basilan, sinuspinde ng DOTR. Confirmation of charges laban kay dating Pangulong Digong Duterte tuloy na sa Pebrero 23. Pangingialam ng Chinese Embassy sa Internal Affairs ng Pilipinas, pinalagan ng mga senador. Bagong talagang China envoy, dapat na raw palitan sa MBC TV correspondents. Isang dating pulis, dalawang iba pa, arestado sa pagdukot sa isang negosyante sa Cabanatuan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala, dinumina si Alina Carreva sa Philippine Women's Open. At sa Showbiz Spotted, Miss Cosmo first runner-up Chelsea Fernandez, nakauwi na sa bansa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinahihinto na ng Department of Transportation o DOTR ang operasyon ng Allison Shipping Line na nagmamay-ari sa barko na lumubog sa Basilan kahapon ng madaling araw. Kasabay niyan, magsasagawa na rin ng full-blown investigation upang mapanagot ang mga mapatutunayang may sala. Una sa balita, si Kyle Bulyas. Grounded na ang operasyon ng Allison Shipping Line matapos lumubog ang isa nilang barko sa karagatang sakop ng Basilan nitong Lunes ng madaling araw. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kasado na ang full-blown investigation sa naturang insidente. Inatasan na nito ang Maritime Industry Authority na magsagawa ng safety audit at inspection sa naturang kumpanya sa loob ng 10 araw. Bukod dito, pinagsusumite rin ang Marina ng Maritime Safety Audit ng buong domestic fleet sa Pilipinas. Ayon kasi sa Marina, epektibo ang Safety Compliance Certificate ng Allison hanggang sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Pero sa hawak na dokumento ni Lopez, mayroon ng 32 maritime incident ang Allison mula noong 2019, kabilang na ang paglubog ng MV Tricia Kirstine 3. Tiniyak ni Lopez na mapapanagot ang sinamang mapapatunayang may sala sa naturang insidente sa panigma ng pamahalaan o sa shipping company. Kailangan po natin ito para malaman po natin lahat ng anggulo kung ano ba talaga nangyari. At kailangan din po natin malaman ang pananagutan ng lahat ng panig, mapagobyerno man o mapaship po. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayarin, sisipakin, we will file appropriate cases against our fellow workers. We are exacting accountability and we will be very unfortunate. Ganun din po sa panig ng ship owner. Kung lalabas sa investigasyon at meron silang pagkukulang, they will expect the full force of the law also. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, 18 na ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang na ang isang 6 na buwang gulang na sanggol. 10 pa ang nawawala habang 316 naman ang na-rescue na ng mga otoridad. Kabilang sa mga nawawala ang kapitan ng barko, 8 tripulante at isang Coast Guard Marshal. Ayon kay PCG Admiral Ronnie Hilgavan, magpapadala na sila ng 6 na technical divers ngayong araw habang 10 pa ang inaasahang darating bukas. Binigyang diin ni Gavan na bukas sila sa lahat ng posibilidad sa kung ano ang rason ng paglubog ng barko. Kabilang narito ang posibilidad na may mga pasaherong sakay ang barko kahit wala sila sa manifest. Batay sa boat manifest, 332 pasahero dapat ang sakay ng barko, ngunit 15 sa kanila ang hindi na nakabiyahe. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kaugnay niya, nagpaabot ng panalangin at pakikiramay si Vice President Sara Duterte matapos ang paglubog ng passenger vessel sa Basilan na ikinasawi ng di bababa sa 18 katao. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na ikinalulungkot niya ang trahedyang sinapit ng barkong MV Tricia Kirstine 3. Lubusan niyang nakikiramay ang Office of the Vice President sa mga pamilya at naiwang mahal sa buhay ng mga nasawi sa insidente. Nanawagan din ng dasal ang pangalawang Pangulo para sa mga rescuers na naghahanap sa 10 pang nawawala. Samantala, nagbigay paalala rin si VP Sara sa ligtas na paglalakbay tulad ng palagiang pagsusuot ng life jacket, pagsunod sa tamang kapasidad at alamin ang lokasyon ng mga emergency exits. Sa iba pang balita, idineklara ng International Criminal Court o ICC na fit to stand trial ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Dahil dito, tuloy na sa Pebrero ang naantalang confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo. Magbabalita si Dustin Bayog. Kaya na humarap sa korte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kanyang kasong crime against humanity. Ito ang deklarasyon ng International Criminal Court o ICC matapos ang sinagawang medical assessment ng 3 mga eksperto sa dating Pangulo. Dahil dito inanunsyo na rin ng ICC na mangyayari ang confirmation of charges hearing kay Duterte sa darating na February 23 ngayon taon. Sinuri si Duterte ng 3 medical expert na may karanasan pagdating sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology. Mababatid na 5 buwan itong naantala, bunsod ng mga argumento ng kampo ni Duterte na hindi na nito kaya humarap sa korte at sa lumalalang lagay umano ng kanyang kalusugan. Agosto noong 2025, nang humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment dahil hindi raw ito fit to stand trial na nagpaudlot sa confirmation hearing at pagsisimula naman ng medical assessment. Sa isa namang pahayag, dismayado ang lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa desisyon ng ICC at aniya, pinagkaitan daw sila ng due process at mapresenta ang kanilang sariling medical evidence gayon din sa pagkwestiyon sa resulta ng binuong medical panel. Ayon naman kay Cristina Conti na siyang assistant to counsel para sa ICC, ang inilabas na desisyon ay nagbigay linaw na sa kalagayan ni Duterte na kayang humarap sa korte na may pag-unawa sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nahaharap ang 80 anyos na dating Pangulo sa 3 counts ng crime against humanity kaugnay umano sa patayan sa ilalim ng kanyang war on drugs bilang Pangulo at nang ito ay naging mayor ng Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasinungalingan naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John V. Remulla ang pahayag ni Representative Leandro Leviste na nasa ilalim na ng de facto martial law ang bansa. Ang paliwanag ng kalihim, ibabalita ni Jackie Resio. Pinabulaanan ni DILG Secretary John V. Remulla ang pahayag ni Congressman Leandro Leviste na nasa ilalim na ng de facto martial law ang bansa. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Remulla na nasa isip lamang yun ng mambabatas. Ayon kay Remulla, kaya lamang ito nasabi ni Leviste dahil sa tingin niya ay napag-iinitan siya tuwing siya'y nagsasalita. Hindi na. Araw-araw, libo-libong troll lang lumalabas laban kay Presidente. Hindi ba namin pinapansin, di ba? So, hindi de facto martial law. Pwede bang ganun? Tuwing siya nagsasalita, tingin niya kasi na pinag-iinitan siya. So, para sa, it is in his own mind. Unang naglabas ng isang video si Leviste sa kanyang Facebook account. Naramdam na ang de facto martial law sa Pilipinas. Ito anya ay dahil marami ang nananahimik na lamang dahil sa takot na makasuhan kapag nagsalita ng laban sa gobyerno. Ayon kay Leviste, dahilan na rin ito para agarang maaprubahan ang mga batas ng hindi pinagdedebatihan. Gayon din ang pondo na nagagamit pa umano pambayad sa mga troll farms na umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities
at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuelta naman ang mga senador sa mga pag-atake online ng Embahada ng China sa mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa isyu ng agawan sa West Philippine Sea. Nais din itong paimbestigahan ng isang senador na itinuturing niyang disinformation network sa bansa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pumalag ang ilang senador sa pangingialam ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa. Ito ay kasunod ng kanilang pag-question at direktang pambabatikos sa mga mambabatas na kontra China at iba pang opisyal ng pamahalaan gaya ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, walang karapatan ng sino mga opisyal ng embassy na diktahan ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Malinaw na ito ay labag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ibinahagi ni Hontiveros sa kanyang privilege speech na simula nang siya ay nagsalita sa patuloy na bullying ng China sa West Philippine Sea ay hindi na siya tinigilan ng mga banat ng Chinese Embassy. Nagtataka ito kung ito ba ay page talaga ng Chinese Embassy o gawa ng isang troll farm. Nanawagan ito ng investigasyon sa disinformation na ginagawa ng China na itinuturing na isang security concern. Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Diin ni Hontiveros, pati ang mga trolls at content creators na ginagamit bilang megaphone ng China ay dapat ding managot. Hindi na may tuturing na diskarte ang pagpapagamit sa dayuhan para siraan ang sariling bayan, kundi ito ay isang uri ng pagtataksil. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Muli namang iginit ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang sariling privilege speech na hindi kailanman magpapasindak ang mga Pilipino sa anumang uri ng pambubuli ng China. Kung gusto nilang sila ay irespetuhin, kailangan muna nilang tayo ay irespeto. Lalo na ang ating saligang batas, ating mga opisyal at ating karapatan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Respect is not demanded, it is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, handa na ang hanay ng Philippine National Police o PNP sa inaasahang pag-promote kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang 4-star General at tuluyan ng o opisyal ng maging hepe ng kapulisan. Ang mga detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Go ahead, Edniel. Babalikan natin ang report na yan ni Edniel Parosa. Sa gitna naman ng kanyang mandatory military service, naglabas na ng pahayagang South Korean star na si Cha Eun-woo. Ito'y matapos madawit ang kanyang pangalan sa alegasyon ng tax evasion o hindi umano tamang pagbabayad ng buwis. Narito ang showbiz report. Humingi ng tawad ang South Korean star na si Cha Eun-woo sa lahat ng mga nag-alala at nadismayang fans matapos madawit ang pangalan sa hindi umano tamang pagbabayad ng buwis. Sa isang pahayag na inilabas mismo sa kanyang Instagram account, tiniyak ng idol actor na harapin ang naturang issue ng may buong pananagutan. Sa kasalukuyan kasi nasa army si Eun-woo bilang bahagi ng kanyang mandatory military service. Paglilinaw nito, hindi siya nag-enlist para takasan ng kontrobersiya, kundi dahil dumating na ang panahon
panahon na hindi niya na maaaring ipagpaliban ang enlistment. Pero pag-amin ng Astra member, may hindi pa natapos na proseso sa investigasyon kaugnay ng kinakaharap na tax evasion noong nakaraang taon, bagay na kanyang inaako bilang pagkukulang. Buong pagpapakumbaba niya nitong tatanggapin ang pinal na desisyon ng mga otoridad. Sa huli ay muli itong nagsorry at nangakong mas magiging responsable sa hinaharap. Ang hinaharap na kontrobersiya ni Unwoo nag-ugat sa 20 billion won o katumbas ng 800 million pesos na di na bayarang buwis na batay sa mga ulat nakalink umano sa itinayong kumpanya ng kanyang ina na sinasabing ginagamit upang mapaliit ang buwis ng aktor. At sa aking pagbabalik, homecoming ni Miss Cosmo first runner-up na si Chelsea Fernandez, sinalubong ng Pinoy fans. Tutok lang dito sa MBC TV Network News, BRB. Samantala, handa na ang hanay ng Philippine National Police o PNP sa inasahang pag-promote kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang 4-star General. Ang mga detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel? Wala pa rin schedule yung na inilalabas ng dati tingil sa paglapit ng o paglapat ng president sa kalipat ng Acting Chief President General Jose Melencio Nartates Jr. Palawanag spokesman, Police Brigadier General Ron Antonio. Nakabatay pa rin kasi ito sa schedule ng availability ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, imbitado ng mga presidente sa Huwebes, Enero 29, para sa paguritan ay ikatutlupot ng PNP Day. Tiniyak ni Tuanyo na naratiling ang tamang PNP ceremony. Patunay na mga pagkasanay sa kampo kamakailan. Nilinaw naman ni Tuanyo na inaasahan sa Malacanang nagagawin itong downing of Nartates para maging full-fledged police general honors sa PNP headquarters bilang simbolo ng opisyal na aksyon. Itong nakasalig ko, idinita ng PNP na aprobado na optional retirement ng dating chief at MMDA General Manager Nicolas Torres III. Pero itinanggi naman ito ng opisyal at sinabing wala pa siyang nilalagdan. Pumagit palasyo at linaw na naayos na ang gusot. At sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kanya rin inimbitahan si Torres sa seremonya ni Nartates para magsilbing turnover at pagpapakita na rin ng pagkakaisa. Sports. Ako si Edniel Parosa, Bridge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Embahada ng ilang bansa sa Pilipinas nagpahatid ng pakikiramay sa mga biktima ng trahedya sa Basilan. Sa MBC TV Global, labi ng dinakip ng Hamas sa Gaza na-recover na ng Israel. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala, wagi sa kanyang unang homecoming match sa Philippine Women's Open. At nangyan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagpahatid ng pakikiramay ang embahada ng ilang bansa para sa mga apektadong pamilya ng mga nasawi sa malagim na paglubog ng barko sa Basilan. Sa pinakahuling tala, aabot na sa 18 ang mga nasawi sa lumubog na Roro vessel. Ang kanilang mensahe ihahatid ni Karen Oyong. Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay ang mga foreign embassy sa bansa para sa mga apektado ng paglubog ng isang ferry sa Basilan kahapon. Nagpaabot ng pakikiramay ang Japan at Australia para sa mga pamilya ng mga biktima ng paglubog ng ferry na MV Trisha Kirsten 3. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kasuya, lubos ang kanyang pakikiramay sa mga naapektuhan ng paglubog ng naturang ferry at nakikiisa ang Japan sa bansa at umaasa siya sa agarang pag-rescue at recovery ng mga pasahero at crew ng lumubog na sasakyang pandagat. Ayon naman kay Australian Ambassador Mark Innes Brown, ikinalulungkot nila ang naturang insidente at naikidalamhati sila sa mga nawala ng mahal sa buhay dala ng naturang trahedya. Nagpaabot naman ng pakikiisa ang Ministry of Foreign Affairs o MOFA ng United Arab Emirates sa pamamagitan ng kanilang embahada sa mga naapektuhan ng paglubog ng ferry. Sa isang pahayag sa kanilang social media account,
account, sinabi ng MOFA ng UAE na lubos silang nakikisimpatya sa mga pamilya ng mga biktima at sa pamahalaan ng Pilipinas matapos ang malungkot na insidente. Tinatayang 18 katao kasamang isang 6 na buwang sanggol ang nasawi sa insidente habang 300 katao naman ang na-rescue matapos lumubog ang isang passenger ferry patungong Jolo, Sulu umaga ng Lunes ayon sa mga ulat ng Philippine Coast Guard at ng mga LGUs. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng PCG na lula ng naturang ferry ang 332 na pasahero kasama ang 27 crew members. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan naman si Senator J.V. Ejercito na palitan na si Chinese Ambassador Jing Quan sa ikabubuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Ejercito na si Quan pa ang nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Giit ng senador, hindi masamang ipaglaban ang soberanya at dapat respetuhin ng China ang Pilipinas bilang isang demokrasya. Dapat hayaan nila na tayo magsalita dahil pinaglalaban natin, itinataguyod natin ang interes sa ating bansa. Hindi natin papayagan lakay yung kanilang patuloy na pambubuli, pambaba sa ating po mga mangingisda, na kanilang tinataboy, yung pambubuli, pambabasto sa ating mga Coast Guard. Siyempre, alam na namang palagpasin po natin yun. Talaga ito, dapat palitan ito dahil hindi nakakabuti sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Inilutang din ni Ejercito ang posibilidad na isang espiya ang bagong talagang China envoy na kaya inassign sa Pilipinas upang pag-aralan ang interes ng Amerika. Paliwanag nito, matagal na inilagay si Quan sa Washington DC at wala umanong ginawa kundi magmatsyag sa ginagawa ng US sa China. Sa balita ito nanggaling sa matagal sa Washington. Kumbaga ito isang espiya siguro to, talagang focus niya ang interes ng China laban sa Estados Unidos, sa US talaga. So kaya yan inasign dito, tinitignan yan kung ano magiging interes ng Estados Unidos. Pilipinas, para sa ating ulat panahon, wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa buong Luzon at Visayas, magdadala ito ng malamig na panahon at tsansa ng mga pag-ulan. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa Metro Manila dulot pa rin ng amihan. Samantala, bahagya namang lumayo sa kalupaan ng shear line, ngunit asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, kasama na ang Caraga. Minsan ba ay naranasan mo nang mapatigil sandali at biglang mapasabi na, parang nangyari na to? Madalas nakakabilib dahil sa detalye ng sunod-sunod na pangyayari. Kaya naman alamin na ano nga ba ang paliwanag sa likod ng tinatawag na déjà vu phenomenon? Ang déjà vu ay mula sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay already seen. Ito ay tumutukoy sa biglaang pakiramdam na ang kasalukuyang pangyayari sa iyo ay tila na-experience mo na noon. Ayon sa isang neurologist, posibleng resulta ito ng maliit na glitch sa ating utak, isang pansamantalang kalituhan o disorientation sa pagitan ng lumang alaala at bagong karanasan. At sa oras na maproseso ito ng ating memory system, mistula tayong pinaglalaroan ng ating utak dahil mapapasama sa ating alaala ang isang bagay na hindi pa talaga nagaganap. Halos lahat ng tao ay nakararanas nito at madalas nangyayari tuwing tayo ay pagod, stressed o lutang at karaniwang kabataan at young adults ang nakararanas nito. Ayon naman sa mga eksperto, normal yan at hindi senyales ng anumang problema. Hindi rin ito past life memory, psychic power o maging glitch sa ating universe. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Narecover na ng Israel ang huli at pinakahuling bangkay ng hostage na hawak ng militanteng grupong Hamas na nadakip sa Gaza. Samantala, umakyat na sa 30 katao ang nasawi. Sa Amerika, bunsod naman ng nararanasang snowstorm o naging sanhi ng iba't ibang aksidente.
ang mga balita mula sa Amerika. Tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, na-recover na ng Israel ang 10 ng pinakahuling hostage na hawak ng militanteng grupong Hamas matapos ang halos 3 taong digmaan. Matatandang ibahagi ito na naging kasunduan ng dalawang puwersa mula nang maipatupad ng ceasefire o tigil putukan noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, may tuturing umano ito isang panalo para sa Israel habang nakatakda na rin itong buksan ang isa sa mga key border ng Gaza na patungong Egypt. Samantala, para naman kay mediator spokesperson Hazem Kazem, bahagi ito ng commitment ng Hamas na tumalimas sa napagkasunduang peace plan. Sa iba pang balita, isang private business jet naman ang bumagsak sa Bangor International Airport bunsod ng naranasang snowstorm sa Amerika. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, wala umanong nakaligtas sa 6 na sakay ng naturang eroplano. Habang umakyat na rin sa 20 kataong nasawi mula sa iba't ibang parte ng bansa, simula pa noong nakaraang linggo, busod pa rin ng snowstorm, kabilang ng isang 16-year-old na babae matapos masangkot sa isang sled towing accident. Tinatayang nasa mahigit 10,000 flights naman ang kinansela ng Federal Aviation Administration o FAA dahilan para mastrade ng nasa daang-daang pasahero. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man nakababalik sa Kamara, nagbabadya ang panibagong ethics complaint ang may ahahain laban kay suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Kaya ang inaasahang pagbabalik sa Pebrero ay maaring ma-extend pa. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Napipintong maharap sa panibagong ethics complaint si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Sa kanyang manifestation sa plenaryo, sinabi ni Representative Jeffrey George Ferrer ng 4th District ng Negros Occidental, iginiit na dapat lang patawan ng mas mabigat na parusa si Barzaga. Si Barzaga ay kasalukuyang naharap sa 60-day suspension dahil sa unang ethics complaint laban sa kanya at ito ay magtatapos ngayong buwan ng Pebrero. Kung muling may isusulo ang ethics complaint at mapagbibigyan ng isa pang reklamo, malamang ma-extend ng suspension ni Barzaga sa Kamara. Una rito, ipinahiwatig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, bukod sa ethics complaint, malamang isulong nila ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik kay Barzaga sa Kamara. Narito si Representative Jeffrey George Ferrer ng Negros Occidental. And may give rise to the filing of another ethics complaint, considering that Congressman Barzaga has not yet fully served the penalty imposed in a prior disciplinary proceeding, his recent action merit careful consideration of the imposition of more stringent disciplinary measures. Matatandaan, kinasuhan na sa korte si Barzaga ng bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Sa bintang ni Barzaga, tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga miyembro ng NUP kapalit ng suporta kay noon ay House Speaker Martin Romualdez para sa 2025 midterm elections. Kapwa ito pinabulaanan ni Razon at NUP sa pamagitan ni Puno na siyang chairman ng partido. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda naging simula ng Philippine tennis star na si Alex Ayala sa unang laban nito sa inaugural Philippine Women's Open kagabi. Yan ay matapos dominahin ang Russian player na si Alina Karaeva sa score na 6-1 at 6-2 bilang pag-abante sa round of 32 ng torneo. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Hindi binigo ng world number 49 at Philippine tennis star Alex Ayala ang Pinoy fans na nagpakita ng suporta kagabi sa kanyang laban kontra sa world number 142 at Russian player na si Alina Karaeva sa Rizal Memorial Sports Complex. Maagang tinapos ni Ayala ang laban sa dominanteng 6-1 at 6-2 score laban kay Karaeva upang makabante sa round of 32 ng kauna-unang Philippine Women's Open. No, I think I'm trying to take it match by match. I'm in a good moment of my career. I want to say that I'm going up. I'm at my best ranking now. So, you know, and especially playing at home, my family is able to watch me in person finally. And all of you guys, lahat kayo nakapanood din sa personal. Kaya
Tuwang-tuwa, syempre. Agad idinignan ni Ayala ang first set sa likod ng kanyang mga signature down the line forehand at impresibong serves na nagpahirap naman sa kanyang kalaban. Bumuelta naman si Chara Eva sa second set matapos lumamang ng 2 games bago makabalik sa momentum si Ayala. Ngunit agad naman ito naantala matapos ang medical timeout ng 20-year-old tennis star bago bumalik sa court ng mayroon na nakatali sa kanyang kanang binti. Yeah, there was a bit of discomfort and nothing serious. I have a day now to see how it goes. I'll just let it relax and wake up tomorrow, see how I feel. Yeah. Hindi naman dito naging hadlang nang itablang game sa 2-2 bago muling umalagwa si Ayala ng mga impresibong service breaks at tuloy ang iwas ni Chara Eva sa 6-2 score. Sunod na makakalaban ni Ayala sa second round ang mananalo sa All-Japanese matchup sa pagitan ni Naoya Hibino at Jimeno Sakatsume. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Mili Borja, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 55 anyos na lalaki arestado sa buy-bust operation sa Aguilar, Pangasinan. At sa Hoy Bawal Yan, pagharang sa mga rumerespondeng emergency vehicle sa kalsada. Ano nga ba ang katumbas na parusa? Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, himas rehas ang isang 55 anyos na driver matapos maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Aguilar, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Timbog sa ikinasang buy-bust operation ng PNP Aguilar, Pangasinan ang isang 55 anyos na driver may asawa at residente ng San Carlos City. Sa ulat ni Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 8 kagabi sa Barangay Bukbuk, Aguilar, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer na binentahan ang suspek ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money, kaya agad siyang inaresto. Nakumpiska ang ginamit ng marked money sa suspect at ang illegal na drogang nasamsam sa kanya ay tumitimbang ng 2.5 grams na may street drug price na 17,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ng suspect na ngayon ay nasa custodial facility ng Aguilar PNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ligtas na nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Heril Dagit Bruno, ang Provincial Director ng Nueva Ecija, ang isang 59 na taong gulang na negosyante na dinukot sa Cabanatuan City noong January 26. Kasunod ang isang mabilis at maayos na operasyon para nga i-rescue ito sa isinagawa ng Cabanatuan City Police Station, Police Provincial Intelligence Unit, First Provincial Mobile Force Company at ng ARSOG, katuwang na rin ang San Miguel Police Station at ang Palayan City. 3 suspek ang naaresto, kabilang ang umano'y mastermind na isang awol na police personnel na pinsan pa mismo ng biktima. Ayon sa investigasyon, bandang alas 7:52 ng umaga nang dukutin ng mga suspek ang biktima sa Barangay Kapitan Pepe dito sa Cabanatuan City matapos itong tutukan ng baril at sapilitang isinakay sa isang pick-up na kulay pula. Kitang-kita sa CCTV ang nangyaring insidente at pagdukot dito. Agad na nagdemand ang suspek ng 5 milyong piso kapalit ng kalayaan ng biktima habang tumatakas patungo sa Barangay Bakod Bayan sa Cabanatuan City. Nasangkot naman ang suspek, nasakay nga ang pick-up sa isang hit and run. Agad na dinala ang mga biktima sa isang pagamutan.
At dito, na-trace nga sa pamamagitan ng telepono nito na naiwan naman sa loob ng sasakyan ng biktima na nasa sitio hacienda matapos na maplat ang gulong dahilan upang maitakas o magsitakas ang mga suspek. Dito na nasundan ng mga pulisya ang naturang sasakyan sa pamamagitan ng tracking data mula sa ninakaw na cellphone ng biktima. Natunton at naaresto bandang alas 5:52 ng hapon kahapon sa Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan ang 49 na anyos na awol na pulis na pangunahing suspek at ito nga ay hawak na ngayon ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Nakatakda na itong sampahan ng kasong kidnapping under Article 267 ng Revised Penal Code. Agad nagpaabot naman ng pasasalamat at pagkilala ang PNP Nueva Ecija sa pamamagitan ni Colonel Bruno sa kanyang mga tauhan sa maagap na pagkakadakip sa mga naturang suspek. Yan ang MBC Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipagpulong ang mga sundalo ng 83rd Infantry Brigade at 70th Infantry Battalion sa liga ng mga barangay sa bayan ng Palapag Norte, Samar. Isang information briefing ang isinagawa ni Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 83rd Infantry Pacemaker Brigade, katuwang ang 70th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Francis Gonzales, Commanding Officer. Ayon sa report ng 7th Infantry Battalion, layunin nito na ipabatid ang mahalagang papel ng mga punong barangay sa pagpipigil at pagsugpo ng insurgency sa nasabing munisipalidad sa bayan ng Palapag. Binigyan din ng pamunuan ng 83rd Infantry Brigade ang mahalagang tungkulin ng barangay bilang pangunahing katuwang ng pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad at kooperasyon bilang susi sa tagumpay ng mga programa at operasyon ng pamahalaan laban sa insurgency. Nangako naman ang mga kasundaluhan na magpapatuloy ang kanilang suporta sa lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa pangkapayapaan. Nais ng Armed Forces na palakasin ang ugnayan ng militar, lokal na pamahalaan at komunidad bilang bahagi ng Whole of the Nation approach sa pagwawakas ng armadong tunggalian sa buong rehiyon. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinagbabawal sa batas ang pagharang sa mga itinuturing na emergency vehicles sa kalsada gaya ng mga ambulansya at fire truck na nangunguna sa pagresponde at pagligtas ng buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Pero nitong nakaraang linggo, naitala ang 2 kaso ng pagharang sa mga ito na kinasasangkutan pa ng isang opisyal ng gobyerno. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga motorista na patuloy na lalabag dito? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa oras ng sakuna o emergency, ambulansya at fire truck ang mga pangunahing nangunguna sa pagresponde sa mga ito. Kaya naman ang bosina nito sa kalsada ay tanda para sa mga kapwa motorista na magbigay daan upang mapabilis ang kanilang pagtugon sa pagligtas ng buhay at ari-arian. Dahil dito, ang mga insidente gaya na nakuha ng viral video sa Bacolod City. At ang nabalita ang pag-aaral ng isang pulis sa isang fire truck sa Pasig City ay pinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Nakasal sa Section 43 o Right of Way na dapat bigyan daan ng mga emergency vehicles lalo kung ito ay bumubusina. Ito rin ang nilalaman ng Joint Administrative Order 2014-01 kung saan ang lalabag dito ay maaari pagbuntay ng Land Transportation Office o LTO na aabot sa 1,000 piso. Samantala, nagpaalala ang Bacolod Fire Station na ang pagbibigay daan sa kalsada para sa mga emergency vehicle ay sa responsibilidad upang makapagligtas ng buhay. Habang ang pulis naman na nasangkot ay nagkaroon na ng kasundo sa driver ng fire truck at pansamantala itong nililip sa pwesto at suspendido rin ang kanyang lisensya sa loob ng 3 buwan. Nakatakda rin itong dumalo sa pagdinig ng isyu nito ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO.
Kaya kung mayroon pa kayo nakikita ng pinagbabawal na akto o mayroon kayo reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Higit isang linggo matapos itanghal na first runner-up sa Miss Cosmo pageant, nakauwi na sa bansa ang Pinay beauty queen na si Chelsea Fernandez. Ang mainit na pagsalubong ng fans kay Chelsea sa Showbiz Report na ito. Mainit na sinalubong ng fans sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ang Pinay beauty queen na si Chelsea Fernandez. Ito'y matapos ang kanyang matagumpay na laban sa Miss Cosmo pageant noong Disyembre sa Ho Chi Minh City sa Vietnam kung saan nagwagi siya bilang first runner-up. Sa kanyang pagbabalik, buhos din ang mga natanggap na regalo ng 26-year-old beauty queen. Labis naman ang pasalamat nito sa lahat ng mga sumuporta. Ngayong araw nga, nakauwi na rin si Chelsea sa Sultan Kudarat kung saan mainit itong tinanggap ng kanyang mga kababayan. At bukas, January 28, kasado ng isang grand parade sa probinsya para kay Chelsea Fernandez. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.